Sa mensahe sa Ginoo sa silindak na sa kabuntagon igsuon ko sa Ginoo, kapatid kaibigan ko sa Panginoon. Ating tignan at ating babasahin, magpo-focus po tayo sa verse 9 in 2 Peter chapter 2 verse 9. Ano ba sabi ng salita ng Panginoon? Sabi niya, kaya alam ng Panginoon kung paano niligtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang mga masama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Tayo'y manalangin. Dakilang makapangyarihang Ama Lord. Panginoon, lubos po kaming nagalak sa umagang ito dahil po sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord, daki po naming pagpasalamat sa karami-rami ng mga pagsubok na dumating sa aming mga buhay. Andyan ka palagi, Panginoon, ang siyang nagbigay sa amin ng lakas. Siyang nagbigay sa amin ng tibay ng loob dahil ikaw ang aming Panginoon at siyang taga-proteksyon sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito dahil po nandito po kami upang purihin ka, upang pakinggan ang iyong mga tinig sa umagang ito. Nawa po i-bless niyo po ang inyong mga salita kung saan aming pagpupulay-pulayan sa umagang ito, Panginoon. Nawa po yung mga salita ito ay magbibigay kulay ng aming mga buhay. At ito'y magbibigay buhay po sa amin, Panginoon, habang kami patuloy na nabubuhay sa mundo ito at patuloy na sumampalataya sa inyo. I-bless niyo po ang inyong mga anak nandito ngayon kung saan nagpapatuloy ng siyang nakinig sa iyo sa umagang ito, Lord. I-bless din po ang inyong lingkod kung saan po, Panginoon, ginamit yung isang bilang instrumento kung saan nagpaparating sa iyong mga mensahe sa umagang ito, Lord. Ito po aming dalangin po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa muli, magandang umaga sa ating lahat. Kapatid, kaibigan, sa mundong ito, habang tayo ay patuloy na sumampalataya sa Panginoon, maraming pagsubok na ating daranasin. Tama ba? Sino ba tao walang pagsubok? Sino ba Christian na walang pagsubok? Kayo, wala kayong pagsubok na dinarasan sa buhay nyo? Marami, di ba? Now, ang tanong, sa karami-dami ng mga pagsubok na ating na-encounter sa ating mga buhay, paano mo na ilagpas o paano mo malagpasan ang lahat-lahat ng iyon? Paano ba malagpasan ang lahat-lahat ng mga pagsubok sa mga? Unsaon nato pagka dinaugon sa mga pagsulay nga nag-aabot sa atong kinabuhi. Igsuon ko sa samtang kita nagapadayon din hini ining kalibutan, samtang kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, dili jud mukundak ang mga pagsulay kay ngano man partner na ina sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang pag-alagad mangkod sa Ginoo walay lamas minaning magluto kag sudan, yung magluto ka ng ulam mo, pag walang lamas na inilagay mo, ibig sabihin walang sarap. Hindi masarap yung ulam na niluto kasi nga walang lamas. Ganon ang pagpananampalataya. Pag walang pagsubok na dumating sa buhay mo, hindi mo alam kung matibay ka na sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Yun ang mga lamas sa buhay po natin. Yun ang mga lamas, yung mga pagsubok sa buhay po natin. Now, paano ba natin malagpasan? Paano ba tayo tinulungan ng Panginoon na malagpasan ang mga pagsubok na dumating sa ating mga buhay? Una, sabi ng salita ng Panginoon, tayo'y mag-ingat palagi. Bakit? Bakit ba tayo mag-ingat palagi? Sabi pa nga ng 1 Peter chapter 5 verse 8, okay? Magpinantayon ka mo, kaya ang inyong kaaway nga sama sa liyon, nagalibot-libot kanyo o mangita siya tukupon. Si Satanas o si Satan, mura siya liyon. Kaya nga, maging maingatan po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa araw-araw na ating pamumuhay, iingatan po natin iyon, pagka doon papasok ang mga pagsubok sa ating mga buhay. Pag i-welcome mo ang pagsubok, papasok talaga yan. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Peter o Apostol Pedro, sabi niya, mapinantayon ka mo, mag-iingat po kayo, be alert. Dapat sa oras-oras, sa araw-araw sa ating mga buhay, tayo'y mag-iingat, kapatid. Sa ating mga hakbang bilang tao sa mundong ito, mag-ingat ka bilang isang may pananampalataya sa Panginoon. Alam mo ba bakit ka mag-iingat? Kasi ito si Satan, hindi ito masaya sa buhay ng mga Kristiyano. Tama ba? Pag ikaw ay faithful sa iyong pananampalataya sa Panginoon, si Satan, hindi ito masaya. Magawa talaga ng paraan iyan para hindi magpapatuloy ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya mag-ingat ka palagi.
gagamitin niya ang anak mo para hindi ka makapagpatuloy sa pananampalataya mo sa Panginoon. Ni minsan nga gagamitin niya ang kapwa mo para mananampalataya sa Panginoon. Ni minsan usahay gani ginagamit na niya imong silingan para dili ka makaadtog simbahan, di ba? Maunang matag adlaw sa atong panginabuhi bilang sumampalataya sa Ginoo o bilang sumampalataya sa Panginoon, mag-ingat tayo palagi. Paano? Paso, paano ba ako mag-ingat? Magdala ba ako ng lagaraw para maingatan ko siya? No. Iingatan mo po ang iyong mga ginagawa. Iingatan mo po ang iyong buhay bilang isang sumampalataya sa Panginoon. Tama ba? Maingatin po tayo bilang mga Kristiyan. Yun ang una, be alert, dapat tayong mag-ingat. Pangalawa, bilang pagdaog nato sa mga pagsubok o mga pagsulay na mag-aabot sa itong kinabuhi, hindi lang po tayo mag-ingat, dapat magiging matapang po tayo, kapatid kaibigan, dapat matapang ang lumaban sa mga pagsubok na dumating sa inyo. Iyan mo bang sa panahon ngayon, marami nang hindi nakapagpunta ng church, marami nang hindi magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa Panginoon kasi nga sila'y takot, hindi sila matapang na lumaban sa mga pagsubok sa buhay. Di ba? Tadulura mo taron flanag na tala fa sa nadiklalo kasi nga takot sila, hindi sila marunong lumaban, hindi sila matapang na labanan ang mga pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay. Tingnan nyo, kahit sa ang church, pasukan mo ngayon, bakanti na bakanti ang kanilang mga bangko. Alam niyo ba kung bakit? Yun nga, kasi matakot na ang mga Christian sa mga pagsubok na dumating sa kanila. Sabi nga ng 1 Corinthians 16 verse 13, ating babasahin, kapatid kaibigan, ano bang sabi ng salita ng Panginoon? 1 Corinthians 16 verse 13, sabi niya, dapat po tayo magiging mag-ingat. Okay? Sa lahat, o dapat tayo magiging matapang. Sabi niya sa verse 13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. Maging handa, magpakatatag at maging matapang sa inyong pananampalataya. Dapat marunong kang lumaban. Ano bang mga pagsubok na dumating sa buhay mo, labanan mo yan, kapatid. Nang sa ganon, patuloy na patuloy ang ating pananampalataya sa Panginoon. Noon sa may Korea, kakinulat Korea ron, before ako magpadayon, isa ka illustration. Okay? May isa ka kamfrag, tingpo sa uting init. Amna fakalis, fakmala kamfrag fakultet, sigin faltok, init kayo, nagita siya tubig. Sige siya ambak, ingon siya, asa ko makakita tubig, uhaw na kayo siya. Sige siya ambak, hangtod nga nakaadto siya sa unahan, adunay dakong truso. Dili na siya kaambak, kasi dakong nga truso, dili siya makalahos sa pikas. Ang gibuhat niya, igsoon ko sa Ginoo ni balik. Lefato sa fuli. Hindi niya pala alam kung malagpasan niya yung malaking truso, kabila nun may tubig na. Ni minsan gano'n tayo mga Christian. Sa karaming pagsubok na dumating sa ating mga buhay, tumalikod tayo sa Panginoon. Pero kung malagpasan mo pala yung mga pagsubok na iyon, blessing ang sa dulo nun. May kagandahan ang sa dulo nun. Hindi tayo tulad sa palaka na iyon. Hindi niya nalagpasan, bumalik siya, hindi niya pala alam, may tubig na doon sa kabila. Ni minsan tayong mga Christian. Ganun ang nangyari sa ating mga buhay. Kapatid kaibigan, dapat ka maging matapang, marunong lumaban, magiging handa, sabi nga ng salita ng Panginoon. Nang sa ganun, pagdating ng mga pagsubok sa buhay mo, hindi ka tumalikod sa ating Panginoon. Okay? Hindi mo tatalikuran ang Panginoon. Okay? Kaya ang pangatlo, hindi lang po tayo magiging matapang, dapat magiging matibay din. Okay? Matapang, matibay, sabi nga ng 1 Corinthians 15:58, sabi nga, ano bang sabi ng salita ng Panginoon? Sabi ng 15:58, sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya mga minamahal kong kapatid, magpakatatag, magpakatibay. Alam po natin na hindi masasayang ang ating mga
ating ginagawa bilang mga sumampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, kung ano ang hinaharap mo ngayon, hindi po iyan masasayang pag iyon ay iyong malagpasan. Pero pag tumalikod ka, yun ang malaking sayang. Diba? Yun ang malaking sayang. Sayang yung naumpisahan mo, hanggang doon ka na lang, hindi mo na malagpasan, hindi mo pala alam, pag malagpasan mo yun, blessing ang kapalit. Okay? Kapatid, kaibigan, una, tayo mag-ingat. Pangalawa, dapat tayo maging matapang. At pangatlo, dapat tayo maging matibay. Paano ba natin gawin iyon? Okay? Paano ba magiging matapang ang buhay mo bilang Christian? At paano ka ba magiging matibay bilang Christian? At paano mo ba maging maingatan ang lahat bilang Christian? Sabi nga ng Matthew chapter 26 verse 41, ito po yung ating gagawin. Para sa ganun, malabanan po natin ang lahat-lahat ng mga pagsubok na dumating sa ating mga buhay. Chapter 26 in book Matthew verse 41, sabi niya, magbantay kayo at manalangin. Magbantay at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Magbantay at manalangin upang hindi po tayo matukso. Yun ang tanging susi. Yun ang key po natin, ang mag-prayer sa ating mga buhay. Huwag po kalimutan. Bilang paghanda, bilang pagtibay, bilang maging matapang, ang prayer ang susi po natin, ang siyang gabay po natin, nang sa ganun, hindi po tayo mapasukan ng tukso. Pag ikaw ay manalangin palagi sa Panginoon, may promise ang Panginoon. Ano bang sabi na promise in the last verse? Ito po yung last verse po natin. Sabi ng last verse, kung ano ba promise ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 10. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Sabi na niya, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y sumukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malagpasan ito. Sino ang nagbigay ng lakas? Ang promise ng Panginoon, binigyan kayo, sabi niya, ng Diyos ng lakas upang malagpasan at malabanan ang lahat ng pagsubok. Kaya nga, kapatid, kaibigan, huwag kang titigil sa iyong panalangin sa Panginoon. Minsan, nakalimutan natin mag-pray. Yun pala ang tanging susi, ang prayer sa Panginoon. Pag ikaw, nakalimutan mo po ang mag-prayer sa Panginoon, mayak ganila ng tron talera, fusukin pagsubok. Kasi, tamad ka mag-prayer sa Panginoon. Manalangin palagi. Nang sa ganoon, hindi ka matukso ni Satan dahil kasama mo ang Panginoon. In the last, meron akong history. May isa ka unggoy. Okay, tabi daw na gusto yan. Ang isa ka unggoy, grabe ni siya magunit niya ang bagyo o ning hinay nga hangin nagkantesay man kamgisman man bagyo. Hangin ingon sa mahinay-hinay nga hangin. Kantesay ta. Kung kinsa makapahulog sina nga unggoy, siya ang magdaog. Tuon man, igsuko sa Ginoo. Ingon sa hangin, sige, kay kusog ka man, bagyo ka man, kusog ka maghuyog, ikaw una. Grabing huyog sa bagyo, grabe ito ang anyov. Ang mga manipatatot, ihuyog niya ang ina nga unggoy para mahulog. Abi niyo, igsuko ang da, kayo yas ka, tapas, titala, daon, walang nahulog ang unggoy. Tapos sa baghal ka ko. Pero ingon siya, dili na ko mapahulog. Ikaw daw, kay ikaw hinay, ikaw kaya makapahulog, ingon siya, hinay sa imo maghuyog. Gihuyog-huyupan sa mahinay nga hangin. Sige anyov unggoy. Karon kay tungod sa kahinay sa hangin nakatulog ang unggoy. Gikarit siya huyog, hulog ang unggoy. Minana ang pag-alagad sa Ginoo. Ni minsan kumpiyansa ko, gamay man lang nga mga pagtilaw, gamay. Pero hindi mo alam, doon ka unti-unti mahulog sa maliliit na mga pagsubok. Dapat mag-ingat ka, kapatid. Be aware sa ating mga buhay. Kasi, as a Christian, hindi pumasok ang pagsubok kung biglaan. Hindi pagsubok, hinay-hinay, dahan-dahan.
Hindi mo na pala alam, malaki ng impact sa iyong buhay. Hindi magtingala ka lang, wala na. Nalimtan na mo ang ginusay mong kinabuhi. Pinaagi sa gagmay ng mga pagsubok. Let us pray, dakilat makapangyarihan Ama. Lord, lubos po kami naganak at natuwa sa mga ito. Dahil sa mga reminders nyo sa bawat isa sa amin. Lord, ang mga pagsubok na dumating sa aming mga buhay, kung kami ay kulang sa panalangin, ito ay hindi po namin malagpasan. Pero salamat, Panginoon, sa mga promise niyo po na ikaw ang siyang magbigay sa amin ng lakas. Ikaw ang siyang magbigay sa amin ng daan kung paano kami lumaban at paano po namin ito malagpasan. Lord, salamat sa iyong mga mensahe sa umagang ito na po yung mga mensahe ito, Panginoon. Ito ay aming isabuhay habang kami nagpatuloy na sumampalataya sa iyo. I-bless niyo po ang lahat ng nilino ngayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Ito po aming samot na langit sa pangalan ng mga Jesus. Amen. Sa muli, magandang umaga sa atin.